Magandang araw, mamamayang Pilipinas. Lalong-lalo na sa ating mga member ng guerrilla forces. Nasa ngayon, ang pupuntuhan natin ay yung update natin yung mga member natin at yung mga bago natin na mga member. Yung sa Aklan, unang-una yung sa Aklan, ako pala si Commander Tom. Yung sa Aklan, yung mga naga-message na mga retired ay military, importante kayo. Actually, yung sa Aklan ay maglalagay ako dyan ng kapalit ko. Kasi ang order sa akin ni Mandir Bukay at ni Supremo, iangat ako ng Region 6. Kaya kailangan ang commander sa Aklan. Ang priority ko kasi retired sundalo. Ano ko yung number ko, lagay ko sa sunod, sabay ko na sa pag-ano ng mga number ko sa Region 6 at saka sa Romblon. Bago tayo sa Romblon, hihingiin ko muna sa kanya number niya na kung ipapublish para diretso na lang doon sa number magtawag yung mga gustong pumasok at yung gustong magtanong. Ganon din sa akin. Sabay-sabay ko na yun sa sunod. Ganito pa. Sa Negros, meron akong kausap, nintay ko na lang. Sa Negros, sa Iloilo, ganon din. Capiz, Tiki. Basta ganon. Kahit hindi sundalo, kung buwan loob at saka talagang maka-Pilipino, hindi yung yung magtangka na pumasok na alam namin yan, lalo yung yung makapili. Kasi ang tawag namin sa ngayon, may makapili na kasi tayong Pilipino ngayon nandito na sa atin may nagtangka nga pumasok Goro, gusto maghugas kamay. Pero involved pala sa dyan sa mga pugo-pugo sa kanyang probinsya. Hindi yan makalusot. Hindi yan makalusot. Kailangan siguruhin ninyo na kung kayo ay mga nasa local government, ay hindi kayo involved. Dahil malalaman din namin bandang huli yan. Baka maging mitsa pa ng inyong magkakaproblema pa kayo. Kasi pag time na makalusot man kayo sa mga interview namin, pag time na nagkagulo at doon kayo pupunta sa ating mga evacuation, ay doon kayo magkakaproblema. Kasi mabubuko kayo inyong mga mamamayan nandun. Hindi naman kami husga sa inyo niyan Ang husga sa inyo, yung inyong mga mamamayan nga nasakupan, dahil mabubulaga kayo doon. Yun, yung mga knowledge agad na binibigay ko para may pagkakataon talaga na magbayad kayo ng kasalanan nyo sa ating bayan. Kasi yan talaga ang malaking kasalanan. Kaya dumami nandito ngayon, naka-deploy na yung mga spy nila. Kasi dahil dyan, nakipagkaibigan itong mga politisyan. Kaya ang lakas ng loob nila ngayon. Parang naglalakad lang sa buwan kung nandito sila sa kahit saan sulok ng Pilipinas, halos mayroon na. Kaya hirap talaga tayo idipinsa. Kasi ngayon mga intel natin nag-aalanganin. Kasi nga baka may sa likod na politisyan. Isipin nyo, umpisa pa lang may mga makapili na.
Lalo na siguro kung nandiyan na. Eh, yan ang mahirap sa atin na mga dito sa atin mga Pilipino dahil sa pera. Pero hindi nyo na naisip na nako, wala yan. Wala yung pera na yan. Pares-pares tayong kakainin sa isang lugar na pag tatakbuhan natin. Okay, baka humaba. Ito ang aking importanteng panawagan sa taong bayan. Sulok-sulukan naman sa kasulok-sulukan man o kahit na wala nang halos tao magkakatao. Isa-isahin ko una, yung ating mga mangingisda, tabing dagat. Ito, kunting lecture lang para maturuan yung ating mga mangingisda. Dahil kayo ay naglalayag dyan paikot-ikot sa ating mga pangpang. Sa dami ninyo, pag may napansin kayo na mga sakayan na mga kanya-hinala, alam naman kasi ninyo yan na kung tagariyan sa lugar ninyo o hindi. Masid lang, ano ba yung mga nakasakay, sino ba yun, ganon. May mga cellphone naman kayong baon, karamihan yan. Video-video nga yung mga mangingisda picture. Mag-idin-idin kayo, matuto kayo ispay-ispay, no? Masid-masid. Kailangan ang ating pakipagtulungan lahat ng Pilipino. Wala nang asahan tayo. Tayo lang ang gaganap. No, kailangan ang tulong natin. Kasi kung ang militar lang bayaan natin 'yan, ay kapusin sila ng oras. Nakapusin sila ng oras at medyo palala na ng palala ang sitwasyon. Kaya kailangan ng tulong bayan. Okay, doon na tayo sa tapos na mga isda Talasan ang inyong pakiramdam. Lahat ng kaislahan natin. Kasi kayo ang nasa pangpang diyan. No? Alam naman niyo kung anong mga sakayan yan, kung yung estranghero ba yan. Ayun, pitikan nyo ng kamera, ipasa ninyo dyan, may mga commander dyan sa inyong bayan, kung sino dyan ang may hawak ng ating guerrilla forces. O pwedeng direkta ninyo ibigay sa militar. Bigay ninyo. Kailangan yan. Makarating yan sa natin. Sa mga intel din natin para makatulong. Pangalawa, itong ating mga guard, mga secure natin, malaking tulong din kayo. Magiging army na kayo, magiging guerrilla kayo sa paraan na inyong tulong. Kasi kalat kayo kalat. Para sa inyo lahat itong manawagan ko sa inyo, lecture ito. Dali kayong makamasid o makasilip kahit sa likod lang ng pintuan ng sara makukuha ninyo yan, pitikan ng kamera. Kung mga naka-duty kayo sa mga hotel o sa mga resort, bigyan ninyo kunting minutos lang na pagkahina-hinala, alaman ninyo mga mukha ng mga yan. No? Lalo yung mga nakaintindi ng salita nila. Napakahalaga yon. Maganda sana talaga yung video kung mayroon kayong niyangalod. Ano na kayo? Contribute ninyo. Tayo lahat wala tayong pinanser No, nagagawa pa lang ng budget yung ating Supremo, ating Commander Bukay, nagagawa ng paraan. Ambag-ambag lang. Load kayo. Ngayon maganda kasi pag video, marinig yung usapan. Bawa may mga confidential meeting sila at nandun kayo. Lalo kung bodyguard pa kayo. Yun na yung malaking magandang pagkakataon. May mga sityo na ginagawang bodyguard o driver. Oh, ito, secure muna. Okay unagit nyo na. Ganun pa rin. Kung mayroon kayong kaklose na military, kahit anong klase, Army, Navy, Air Force, o lalong nasa intel na assign, nakilala ninyo, abot nyo na.
Para mabilis makalikom tayo ng kuan. Yan ang ating ambag. Kasi nga, balik ko sa kuan, kulang sa budget, ay talagang hindi makaandar ang ating mga agent. Hindi makaandar. Hindi na malikom ang buong Pilipinas talaga. Ngayon, ito na sa mga bodyguard, sa driver. O, ganun din. Lalong kayo nakadikit dyan, lalong madali kayong makakuha ng impormasyon kung saan yung kanilang mga safe houses. Doon yan, ano lang yan, ano lang yan sa loob. Naka-aircon kompleto sila dyan At kayo ang maring nakadikit dyan sa mga tataas nila. Mga handler nila. Ibig sabihin handler, doon nanggagaling yung command sa kanilang intel. Doon nanggagaling yung utos. Doon nila nire-report, doon nagre-report yung kanilang mga agent. Yun din nagre-deploy kung anong misyon. No, mas maganda doon kasi minsan may nakausap ako diyan, kaibigan ko, driver bodyguard. Kaya marami akong impormasyon nakuha. Dito yun sa Kaminilaan, sa kondo. Sipin mo, ilang bedroom yung nakuha niya doon. Tapos ilang tuwan sila, halos ang dami na nila doon. Okay, mapahaba, no? Kaya, kailangan yung driver, bodyguard, na nagtatrabaho na Pilipino kayo. Dugong Pilipino kayo, mga lolo ninyo, ay maaring gerilya rin nung panahon ng Hapon. Kaya dugong gerilya kayo. No? Okay. Mangingisda, mga sikyo, driver bodyguard, o magsasaka. Yung mga ordinaryong mamamayan. Lalo din yan. Ay, doon minsan, matabi ng lupa ninyo. Meron silang nabili o naupahan doon. Kailangan din kayo. Hero din kayo. Kasi, dugong gerilya tayo. Ang history niyan, alam nyo na kung saan nanggaling. Itong tinatag namin, yung tuloy-tuloy namin. At ngayon, ginaplaplanuhan niya na ililibro na yan ni Supremo nga complete na yan. Hindi ko lang ibubunyag mabuti. Nandiyan, sinabi niya sa video, yung plano. Para, kung mawala man kami, matapos man yung matuloy man o hindi, at sinakalibro, para mamanahin din ka ating mga anak, mga apo. Yung libro niyan at yung kasaysayan niyan ay nandun. Nga, mula noon, ang istorya ng gerilya, yan ang nagligtas sa ating bayan. Kasama ng ating mga sundaluhan. Pero malaki ang papel ng gerilya. Yun, ang mga bata kasi ngayon di alam yan. Okay? Ano pa? Yun, mapagmatyag tayo mamamayan. Sa tulong natin, kayang-kaya natin sila dyan. Yung ibang Pilipino natin, yung palaging nakakausap ko, parang nawalan ng pag-asa. Yung parang wala na bang magawa. Dahil superpower, maubos daw tayo lahat. Siradong isipan. Mayroon ako niya na kaibigan ko pa, pero sumaya ako sa salita niya. Para bang hintay na lang niyang mamatay siya. Wala na siyang magawa. Anong klaseng Pilipino yung ganyan? Ha? Gusto mong, buti kung ganun lang. Tapos ka na. Kung gawin kang kargador, yung asawa mo sa harapan mo, yung nagsasabi ko. Katakot-takot na latigo ang abutin mo pag hindi ka mo na kaya yung binapasan mo. Hindi ganun na katwiran na wala nang pag-asa na matatalo na tayo na hindi ating kaya ang kalaban. Hindi ganun pag-iisip ng Pilipino. Ang dapat, isipin natin kung paano tayo lumaban. Parang kita mo Vietnam, Amerikano yan, superpower. Bakit tinalo nila? Kasi doon tayo ngayon na magdadagdag ng abilidad sa Vietnamese, sa Vietcong. Kasipin mo, katapat lang nila buho lang na tsaka pako Bagatik ang tawag doon sa amin sa Bisaya Natalo sila. Iyak sila, uwi sila, talo. Uwi sila. Ano yung embassy nila? Sinunog pa embassy nila, larga sila uwi sa Amerika. Totoong istorya, Vietnam. Bago yun, hindi yung na lumang-luma na labanan. M16 na nga yung armas sa AK nung panahon na yan. Nanalo ang Vietcong. Tapos ngayon, tayo na mismo maghuhusga sa sarili natin na natin kaya. Huwag ganyan, mga Pilipinong ganyan.
na naghihintay na lang na mamatay. Hindi mo inisip, may anak ka, may apo ka. Kung hindi mo kayang idipinsa ang sarili mo, di wag mong tangayin lahat ang mong pamilya mo. Baka hindi naman ganyan ang pag-iisip ng asawa mo, yung anak mo, baka hindi naman ganyan ang pag-iisip. Aksaya pa ko ng oras sa'yo magkipagtalo, magpaliwanag sa'yo. Ano pa traffic ka rin sa buhay. Pag ganyan, kung ayaw mo makuan, wag ka na magpakilala sa amin, wag ka na doon ka na. O apurahin mo na yung buhay mo pag nagsimula, doon ka, dumipa ka doon sa magpa-firing squad ka. Kung ganyan ang pag-iisip mo. Isa yan sa high blood ako sa mga ganyang klaseng pag-iisip ng Pilipino Yung wala ng pag-asa. May katamaran. Wala ka na nga mai-contribute. Tapos ganun pa yung pag-iisip mo para pang tinatakot mo kami. Siyempre salamat ka. May mga Pilipino kagaya sa amin. Ang dami dyan, matatanda na nga, naka-wheelchair ng iba Pero nagpapadala ng message. Nag-advise sila. Okay, baka ma-high blood na naman tayo Alam na nyo na, sabi ko na mga mangingisda sa tabing dagat, may papel din kayo, magiging hero din kayo. Mapaproud yung inyong mga lahi bandang uli pagka ilalagay natin sa istoryan. Nalagay natin yan. Doon mismo sa inyong bayan. Ang inyong pangalan kung sino man ang buhay sa guerrilla forces, yun na aming pinagmitingan. Lahat na mayroong ambag na Pilipino masama sa kasaysayan. Kasi may effort siya, may ginawa siya. Sa ngayon, yan muna tayo mag-focus. Information. Gathering information sa ating paligid. Hindi makapurma yan. Paano makapurma yan kung tayo lahat binabantayan ang galaw nila? Kasi yun ang kulang sa atin ngayon. Yan ang kulang ngayon. Idagdag natin yan sa ating mga military. Kasi may intel lahat yan. Sabihin natin na may Navy yan, papel ng Navy yan. Hindi lahat yan makuha yan. Kasi kulang nga sila. Kulang sila sa budget, kulang pa sila sa personnel. Kulang sa sakayan. Kaya tingnan mo nangyari sa atin na yan, kaya ganyan yan. Kailangan tayo makisama. Kasi dugong Pilipino tayo, dugong guerrilla tayo, okay? Baka magpait ulit na naman. Maraming salamat sa inyo. Wala pa man, binabati ko na kayo. Pilipino kayo. Siguradong makipagtulungan kayo. Alam niyo diyan nagpagsisimula. Babakuran natin ng impormasyon, no? Nang hindi sila ngayon kasi ganito yan. Pag alam nila may nagmamasid sa kanila, hindi yan gagalaw, hindi yan makagalaw. No? Babalik doon sa kanilang amo yan, magre-report doon yan. May nila Supreme Commander. Ganun kasi mga tawag din na yan Komunista Gwardyado pala. Gwardyado yung binigay mo sa akin mission. Hindi na ako makadaan doon. Lata ko. Ang daming kamera na para akong artista. Matakot din yan. Hanggang sa bandang uli, i-pull out na lang nila yung kanilang mga intel dito. Yung kanilang mga James Bond dito. Mag-alisa na yan. Kasi nasa likod nila palagi. Sunod-sunod. Marami. Paglagpas na naman na kabilang kanto, mayroon na naman nagmamasid sa kanila. Kasi lahat ng Pilipino, nagkaisa na. Magkakaisa. Okay. Litin ko, binabati ko kayo. Dahil tsak, sa sinasabi kong ito, makipagtulungan kayo. At yung inyong pag-organisa welcome lahat. No? At sabi nga naka-wheelchair may alam yan. Magbibigay ng lecture yan. Hanggang sa makarating sa amin. Makahawak lang ng cellphone yan. Makakarating sa amin. Yung kanyang kontribusyon na kaalaman. Kailangan namin yan. Maraming salamat. Lalo na sa ibang bansa ng mga Pilipino. Huwag kayo mag-alala kung ano man ang mangyari. Dahil sa aming guerrilla forces, kasama yan sa pangalagaan namin, yung inyong pamilyang naiwan dito. Siyempre, ma-head count yan doon sa kabaryuhan. Walang iwanan yan, pangalagaan namin. Kung isang putol na saging, mabuhay lang.
Hati-hatian yan, tubig, hati-hatian, gamot, hati-hatian. Fair ang amin na pagturing lahat sa isa't isang membro para magtagumpay tayo. Yun ang aming pangako sa inyo dyan, mga FW, huwag kayong mag-alala. Kung buhay kami, buhay din yung inyong mga naiwan. Ilalagay namin yan sa kasiguruhan dahil bayani kayo. Okay, magandang araw. Mahal kong mga kababayan, mahal kong Pilipinas. Okay, ikuan ko itong mga ngayon.